Para ako ng bata ng kinakagalitan ng magulang. Well, bata pa naman ako at kinakagalitan din, hindi nga alang ng sarili ko ng magulang. Ano na naman ba nang pumasok sa isip mo? Tanong sa akin ni Kuya Angelo. Kaharap sila Tita Gemma at Tito Jules, andito rin si Aris. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko masabi yung totoo. Baka kasi kuhanan din ni Aris at i-post, sayang effort ko pag nagkataon. Sumagot ka. Galit na si Kuya. Kasi Jay, kung pera lang ang kailangan mo, hindi problema sa amin yun. Singit ni Tita Gemma sa usapan. Nakayuko lang ako at hindi sumasagot sa kanila. Alam ko naman ang malalaman din nila to, handa naman ako sa sasabihin nila. Angelo, hayaan mo muna siya. Baka hindi pa siya handa ng magsalita. Sabi ni Tito Jules. Umalis si Aris, kasunod si Tito Jules. Sumunod din si Tita Gemma pero nagpaiwan si Kuya. Ikaw ba magsasabi ng totoo o sa iba ko pa malalaman? Hindi pa rin ako makasagot. Kasi nga, nakakatakot siya makatingin. Pailalim. Okay, fine. Sabi ni Kuya. Akala ko suko na. Kinuha niya yung phone niya sa bulsa at may tinipi. Mukha nang meron siya ng tinatawagan. Hello Kiefer G. Panimula na. Full tank. Si Kiefer talaga dapat ang tawagan? I know this is out of blue. I just want to know. Yeah. Can you explain it to me? Habang nakikinig sa paliwanag ni Kiefer, nasa akin pa rin ang tingin niya. Okay. No, that's all. Sabi ni Kuya at binaba na yung phone niya. May ilang minuto din siya ng tahimik na parang nag-iisip bago magsalita. Palalagpasin ko to. Pero sana wag mo na ulutin. Hindi ka bayani. Tipid na tango lang ang sinagot ko sa kanya. Mukha nang napaliwanag naman lahat ni Kiefer sa kanya yung gusto niya malaman. May narinig kami ng busina galing sa labas ng bahay. Sila Lola. Mabilis na naglakad si Kuya para salubungin ang bisita. Samantalang ako dahan-dahan lang at nagtago muna sa gilid kung saan hindi ako agad makikita. Lola. Tawag ni Aris kay Lola. Buti pa siya kaya nang batiin ng buong galak si Lola. Kamusta apo? Balik na bati ni Lola sabay yakap. Nay. Si Tita Gemma naman ang yumakap sa kanya. Kasunod na ni Lola si Tita Jenny. Kapatid din ni Tita Gemma. Siya ang laging kasama ni Lola nito ng mga nakaraan dahil na rin siguro sa nangyari sa kanya. Kamusta Gemma? Bati ni Tita Jenny. Agad na yumakap si Tita Gemma dito. Ayos lang. Ang mga bata na saan? Andyan sa labas ni. Mga pinsan namin ng talipandas ang tinutukoy ni Tita Gemma. Kambal sila at lagi na lang ako nang inaaway dati. Kambal parusa. Lumabas si Aris para puntahan yung kambal. Asan si Jay? Tanong ni Lola. Lumapad ang tainga ko sa narinig. Namimiss din kaya ako ni Lola? Nga. Asan yang walang hiya ng bata na yan? Irita ng tanong ni Tita Jenny. Grabe sa walang hiya. Galit nga din pala sa akin si Tita Jenny. Pabigat lang daw kasi ako at mana ng mana sa nanay ko. Nandyan po sa kwarto niya. Sagot ni Kuya Angelo. Siguro alam niyo na yung ginawa ng bata na yan? Isinumbo ng sakin nila Alan at Allen na may video daw yang si Jay. Umaamin na may ninakaw siya. Sabi ni Tita Jenny. Nagtinginan lang si Kuya at Tita Gemma. May paliwanag naman siguro yung bata. Pagtatanggol ni Lola. Ganun pa rin siya sakin. Nay, wag niyo na ho ng kampihan. Sinabi ko na ho sa inyo dati na ibalik na lang natin siya kay Jana. Hayaan natin siya ng maperwisyo sa anak niya. Napakagat ako sa ibaba ng labi ko. Si Mama ang sinasabi niya. Sigurado naman ako nang hindi papayag yun. Ayoko ring mapunta sa kanya. Kahit mama ko siya, hindi rin ako komportable kapag malapit siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Bumalik ako sa kwarto ko. Isinara ko yung pinto at naupo sa dulo ng kama. Gusto ko sana nang kamustahin si Lola, kaya lang hindi ako makalapit sa kanya kapag andyan si Tita Jenny. Hay! Kesa mabaon ako sa masasakit na salita ng bibitiwan ni Tita. Aalis na lang muna ako siguro.
Pumunta ako sa banyo at mabilis na naligo. Sa labas na muna ako. Bahala na kung saan dalhin ng mga paa ko. Nagbihis ako at nag-ayos ng gamit. Hindi ko rin kinalimutan ang phone ko. Paglabas na salubong ko si Tita Gemma. May lakad ka? Tanong niya sa akin. Pupunta po ako sa classmate ko. May report po kasi kami ng gagawin. Palusot ko. Tumango-tango si Tita Gemma. Sage, umuwi ka na lang ng maaga para makasama ka namin sa hapunan. Ngumiti naman ako at nagnod. Dumiretso ako sa sala kung nasan sila lola. Nag-alangan pa ako nang lumapit sa kanya nung una pero ngumiti siya sa akin agad. Aalis ka? Tanong sa akin ni lola habang nagmamano ako sa kanya. Oo, Podi. CJ, mag-ingat ka. Hindi na ako sumagot. Lumabas na ako agad. Sinadya ko nang hindi magmano kay Tita Jenny. Alam ko naman ang kung ano-ano lang sasabihin niya sa akin. Kinuha ko yung bike. Palabas na ako ng gate nang makita ako nung kambal habang nakikipaglaro sila kay Aris. Hoy! Jay! Aano ka? Tanong ni Alan. Baka magbike. Wag tanga kambal. Sagot ni Allen. Tama ka dyan, Allen. At ayun. Nag-away na sila. Tinignan lang ako ni Aris sandali. Wala ako nang naging reaksyon sa kanya. Sumakay na ako sa bike at nagpedal. Ikutin ko na rin yung village namin para maging pamilyar ako. Naka-headset pa ako at nakikinig ng music. Masarap din kasi sa pakiramdam ang pakikinig ng music. Minsan relate, minsan may na-imagine sa mismong kanta. May nakita ako ng cave. Ngayon lang ako nakarating sa area na to kaya ngayon ko lang din nalaman na may ganito pala dito. Meron sila ng paradahan ng bike kaya dun ko na nilagay ang bike ko. Kaunti lang ang tao sa loob. Hindi rin kasi ako nakakapasok sa mga ganito kaya gusto ko itry. Sa dulo ako pumwesto. Para hindi masyado nang kita ng mga pumapasok. Lalaki ang waiter nila na siya nang lumapit sa akin. Inabot niya ang menu at buong ngiti nang hinintay ang order ko. Strawberry shake na lang tea. Sabi ko. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga nakalagay sa menu. Nahihiya naman ako nang magtanong. Baka isipin gayon lang ako nakarating sa ganito. Binalik ko na yung menu at umalis na yung lalaki ng waiter. Habang naghihintay, napansin ko yung grupo ng kababaihan na nagbubulungan at titingin sa akin. Tinitigan ko sila ng masama. Alam ko naman kung ano yung ginawa nila sa akin. Sabi ko nga handa ako sa ganito. Lumapit yung waiter sa kanila dala yung order nila. May binulong sila dito at parang nagulat pa yung waiter. Umalis din naman yung waiter sa harap nila. Sa akin naman sunod na lumapit ng waiter dala yung order ko. Miss! Panimula ng waiter habang binababa yung order ko sa table. Tinignan ko lang siya. Pasensya na po. Kailangan niyo na po kasing umalis dito. Ha? Hindi po kasi komportable yung ibang customer na andito kayo. Pasensya na po talaga. Napayo ko na lang ako. Grebe. Pati ba naman dito? Kumuha ako ng pera pambayad sa in-order ko. Wag na po miss. Libre ko na po sa inyo yan. Bilang pasensya na rin po sa ginagawa ko. Sabi ng waiter at ngumiti siya sa akin. Mabait din naman pala siya. Salamat ti. Inayos ko na ang gamit ko at tumayo. Kukuhanin ko na sana yung order ko nang may humawak sa kamay ko. Yuri. Stay here. Sabi niya at humarap sa waiter. Babayaran ko ang kinikita ng cave na to sa isang araw. Doble pa kung gusto mo pati na rin sahod mo. Sir. But want everybody to leave. Now. Sigaw ni Yuri. Agad na nag-iba yung itsura ng mga babae nang gusto ako nang paalisin. Meron pa ako nang narinig na nagmura pero wala naman silang magawa. Sige po, sagot ng waiter habang natataranta sa gagawin. Binawi ko yung kamay ko mula sa pagkakahawak ni Yuri. Adik ka ba? No. Mabilis niya ng sagot. Naupo siya sa bangko ng katabi ng inuupuan ko kanina. Niligid ko yung paningin ko at wala na yung mga customer na tahimik na kumakain at umiinom ng kung ano kanina. Kailangan talaga paalisin sila? Iritang tanong ko kay Yuri. Hindi ako komportable na andito sila.
Bored niya ng sagot. Ay wow! Lumapit sa amin yung waiter na halata ng natataranta pa rin. Menu. Sabi ni Yuri. Inabot naman yun ng waiter. Habang namimili tinitignan ko lang siya. Parang wala lang sa kanya yung ginawa niya. Ganun yata talaga kapag si Yuri ka. Bigyan mo ko nito at nito. And this one also. Sabi ni Yuri dun sa waiter. Binalik na niya yung menu at nagmamadali ang waiter sa pagkuha ng order niya. Tatayo ka na lang ba dyan? Tanong niya sa akin. Hindi ko naiintindihan tong trip ni Yuri pero bumalik ako dun sa pwesto ko kanina at nilaklak yung shake na order ko. Medyo tunaw na nga eh. Ang weird talaga nitong si Yuri parang si Kiefer kumaglang. Tahimik lang siya at ako. I'm still waiting for Dunway order. Kanina pa ako dito. Nauna pa nga ako sa kanya. I saw everything. Nainis lang talaga ako sa mga babae na yun. Feeling nila sila at may karapatan ng manghusga. Kasalanan din naman ni Jay. Kung hindi siya gumawa ng hakbang na para nang hindi nag-iisip, hindi mangyayari to, boy. Ano ba talaga ng trip mo? Tanong niya sa akin. Wala. Sabog ka no? Sabog? What does it mean? Saan ba nanggagaling yung mga sinasabi niya? Ang sabog na alam ko yung Nidge explode. What is sabog? Tumira ng droga o kaya't songke. Pasimple niya ng sagot. Tinignan ko siya ng masama. Hell no. Don't ever say that again. Baka may makarinig sa'yo, isipin adik nga ako. Ipapatay na lang ako dyan sa labas. Bigla na lang siya tumawa. Ha 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 ha. Hindi ka G. TFF. Dumating ang order ko. Cave Americano and 3 different flavored of muffins for us. Eat. I said and pushed the plate toward Jay. Kahit nagtataka tinanggap naman niya. Suddenly the background music from the cave changed. Pero na kay JJ pa rin ang atensyon ko. Hey, I was doing just fine before met you, drink too much and that's an issue, but I'm a hey. You tell your friends it was nice to meet them, but hope never see them again. She looks so innocent. I bit boyish but still look cute. Wala nang mababakas na problema ng dinadala. And she's ready to fight for herself and for her friends. Not all girls can do that. Hindi rin siya masyado ng maarte kagaya ng iba. I know it breaks your heart. Moved to city in broke down car and 4 years. No call now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop no I can't stop, Caliph. I asked suddenly. She looked at me and stopped eating. Huh? Elif, did you do that for sin? She smiled. A sweet smile. Nakakatawa. Pero parang kapatid ko na si Sin. At hindi kaya ng isang ate na makita ang kapatid niya nang nahihirapan. I smile back. Kakaiba. Kakaiba siya sa lahat. She's ready to sacrifice everything for what she believes is right. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover. That, no, you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheet right at the corner of that mattress that stole from your root back in Boulder. We ain't ever getting older. Wala ka bang kapatid at si Sin ang napagdiskitahan mo? She stopped and think. Sabi nila tita meron daw ako ng kuya pero pinaampon na ni mama sa iba. Hindi ko na siya nakilala. It sounded bitter, like it was a pain to talk about her family. But she managed to give me a smile. Behind her smile, I knew she's sad. She's crying inside. I don't know Gala, but feel it, and I know that she needs someone to listen to her. Maybe a shoulder to tears eye on. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Ikaw. Wala kang kapatid? She asked me. Turning the table. Meron. Nasa Japan kasama ng parents ko. Mas bata siya sa akin. Maybe 8 or 7 years ang pagitan namin. I explained. She nodded then silent cover us. The music that here is not romantic, although JJ likes it. I can see her mouth the lyrics. You look as good as the day met you, forget just Kala left you. I was insane. Stay and play that Blink Negativo 182 song that we beat to death in Tucson.
May I can't help but stare. Stare at her eyes, nose, lips and every corner of her face. I know breaks your heart, moved to a city in broke down car and 4 years, no call now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop no, I can't stop the beats are great from the music and for some reason. In my mouth move automatically like really do know the song. So baby pull me closer. In the backseat of your Rover. That I know you can't afford it. She look at me and smile again. Bite the tattoo on your shoulder. Pull the sheet right at the corner. Of that mattress that stole. From your root back in Boulder. We ain't ever getting older. I like her smile. Karinawan ang ngiti lang yun na binibigay niya sa pang-araw-araw, but I found it special. I really love to see that smile from her every day. We ain't ever getting older, we ain't ever getting older, I'm not supposed to feel this. I'm still confused. All this time, I knew Ella is still the girl that I love. But this say, I will no longer deny it. I'm starting to feel something for Jay. Closer. She said. Is. Title nung kanta. Closer. I just nodded like I'm really interested. Pero bakit siya? Bakit siya pa? Siya na may koneksyon sa taong kinamumuhian ni Kiefer. Napaglalaruan ba ako? Bakit kailangan ganito? Gagamitin lang siya ni Kiefer. Don't know how, but I don't want to see it neither imagine it, parang hindi ko kaya na makita ng umiiyak si JJ. But Kiefer is my friend. Kapag sinuway ko siya para nang nagsimula na naman ako ng panibagong hidwaan sa pagitan namin at baka hindi na niya ako patawarin sa pagkakataon na to, okay ka lang. Jay suddenly asked and get me back to reality. Ayeti. Inilapit ko sa kanya yung 2 pang platito na may muffin. I'm not going to eat it anyway. I don't like muffin. Ayaw mo ba? She asked. I shook my head. Sana hindi mo na in-order. Kinuha niya yung muffin at pilit inubos. Para siyang bata kumain but she looked so enjoy. Takaw. JD. I started. Nagka-boyfriend ka na ba? What the hell? Did just ask about Meron. She answered quickly. Really? She arched a brow. Para naman ang napakapangit ko at hindi ko keri magka-jowa. Sorry. Hindi yun. What I mean is, meron nga. 2. What happened? Elif, did you broke up? I asked, sound so interested. Bakit ba napunta sa love life niya yung usapan? Yung first boyfriend ko. Bading talaga siya. Yung ikalawa, she suddenly stopped like she realized something. Nasa ospital. Comatose. Really? Hindi ko na maalala. Wag na natin ang pag-usapan. She forced a smile. Ikaw? Love life? Magkwento ka. Turning the table again. I never had a serious past relationship. All thought. I fall in love before but she don't love me back. Si Ella ba? She suddenly asked. I look at her confusedly, napansin niya yun at agad na tinakpan ang bibig niya. Pero hindi na ako nagtataka kung paano niya nalaman. May tainga ang lupa, may pakpak ang balita. Sorry T. She apologized and bite her lower lips. It's okay. Past is past. Bakit para nang hindi na ako apektado ng isyu namin ni Ella? We talk about many things. Most of it are about me. Hinihintay kong kusang magsalita si Jay tungkol sa pamilya niya pero hindi niya ginawa. Until we both get tired and Jay decided to go home. Binayaran ko na yung waiter kagaya ng pinangako ko. Yari ako kay tanda nito. Bike lang gamit mo. I asked her habang kinukuha niya yung bike niya. Alangan naman ang maglakad ako. I like her bike. Mahilig din kasi ako ng magbike pero hindi ko magawa. Malalaki kasi ang sasakyan na umaarangkada sa labas ng building namin. Ang yayabang nila. Feeling para sa kanila yung ginawa ng daan. It's for our building, stupid. Hatid na kita.
I offer. Pistito ng Yuri na to, akala ko ihahatid niya ako ng nakakotse, kaya pilit ako ng tumanggi. Inihatid ako ng bike lang ang gamit. Ngawit na ako sa pwesto ko. Huwag ka nga nang malikot. Sabi niya. Nangangawit na nga ako. Reklamo ko. Bibilisan ko na lang para makauwi ka na. Sabi niya at mas binilisan pa. Nakaupo ako sa body ng bike. Samantalang siya sa bangkuan. Medyo nakayuko siya kaya nakayuko din ako. Mas nahirapan tuloy ako. Sakit sa likod. Pilit kong inabot yung likod ko para himasin. Nakakaramdam na kasi ako ng kirot dahil sa sobra ng awit. Hey! Huwag ka sabi ng malikot. Pagbabawal niya at nag-umpisa ng gumawa ng ang bike. Teka lang. Masakit na likod ko. Nasa village niyo na tayo. Makakauwi ka na. Dun mo nala, aarg. Sigaw ko. Halos sabay ang naging sigaw namin dahil sa lakas ng pagkakatilapon namin sa bike. Hindi ko napansin yung nangyari basta bigla na lang gumawa ng at tuluyan ng tumumba yung bike. Naupo ako sa sahig. Mahapdi kasi yung tuhod ko at kumikirot. Tinignan ko yun at shit. Ang laki ng gasgas. May lumalabas ng dugo. Dugo. Ayoko. Hindi. Baka mangyari na naman. Ano gagawin ko? Kinuha ko yung bag ko at naghalungkat ng kung ano. Yung pwedeng ipangtakip or ipunas. Halos isabog ko na sa daan yung mga gamit ko. Shit! Maisugat ka. Sigaw ni Yuri at taranta ng kumuha ng kung ano sa bulsa niya. Pareho na kami nang natataranta. Hanggang sa nakakuha siya ng panyo at itinali sa tuhod ko. Likot mo kasi. Yan tuloy. Sisihin daw ba ako? Abnormal talaga. Tinignan niya yung bike at pilit itinayo. Mukha nang okay pa naman. Wala naman ako nang nakikita ng diferensya. Lakad na lang tayo. Malapit na yung bahay namin dito. Sabi ko at pilit tumayo. Yun nga lang hindi ko mailakad ng maayos yung kanan ng binti ko dahil sa sugat. Bigla na lang naupo si Yuri sa harap ko at tinap ang braso niya. Sakay! Bilis! La! Buti kong kayanin niya ko. Hindi na. Lalakad, sakay na. Dami pang arte. Grab 2. Nagpapaksakay na lang siya pagalit. Sumakay ako kagaya ng gusto niya. Obvious naman na nabigatan siya sa akin dahil halos hindi na makatayo. If! Sabi ng makatayo ng tuluyan. Hawak ng isang kamay niya nung bike samantalang yung isa nakapalupot sa binti ko. Hindi naman ganun kalayo yung bahay sa pinanggalingan namin kaya hindi na kailangan ng magtiis ni Yuri sa bigat ko. Dito. Dito. Sabi ko habang nakaturo sa gate ng bahay. Akala ko ibaba na niya ko pero bigla siya nang pumasok sa gate at pinarada yung bike. Baba na ako. Sabi ko pero pinalupot lang ni Yuri yung isang braso niya sa kabilang binti ko. Naglakad siya palapit sa pinto at huminto sa mismong tapat. Si Kuya Angelo ang una nang nakita sa amin at agad na nagsalubong ang kilay niya. Yuri. Sabi ni Kuya. Kilala nga pala niya si Yuri. Hindi ko pa nga lang natatanong kung paano. Biglang lumabas si Lola at sila tita mula sa kusina at agad na napatigil nang makita kami. Jay. Bumaba ka nga dyan. Mahiya ka sa kasama mo. Utos ni Lola. Ayaw niya ko ibaba, sumbong ko. May first aid kit po kayo? Tanong ni Yuri. Kahit medyo gulat tumango lang si tita at agad na kinuha yung first aid kit. Tuloy-tuloy na pumasok si Yuri at ibinaba ako sa sofa. Wow! Feel at home. Bumalik si tita at agad na inabot ni ang first aid kit kay Yuri. Kay. Ako na. Pagpipilit ko. Pero hindi nagpatinag ang Yuri. Tinanggal niya yung panyo ng binalot niya sa tuhod ko. Napaiwas na lang ako ng tingin nang makita ng puro dugo. Baka mangyari na naman ulit yun. Mabuti nang mag-ingat. Jay. Siya ba boyfriend mo? Tanong ni Lola na nagpatigil sa amin ng lahat. Hala! Nakakabigla magtanong-tong si Lola. Boyfriend talaga? Hindi niya po boyfriend yan. Sagot ni Kuya Angelo sa sinabi ni Lola. Manliligaw. Tanong ulit ni Lola. Hindi po la. Classmate ko po siya.
Sagot ko. Siya ba kasama mo sa paggawa ng report? Sabi kasi ni tita mo sa akin gagawa daw kayong report. Tanong ni Lola. Tinignan ako ni Yuri na para nang nagsasabi na ano ibig sabihin nun. Gusto ko nang tumanggi kaya lang magtataka sila kung bakit kami magkasama. Tipid na tango na lang ang sinagot ko. Napansin ko nang kakaiba yung tingin sa akin ni Tita Jenny. Para ba nang meron siya ng gusto nang sabihin? Tumayo si Yuri at niligpit yung first aid kit. Okay na, Ti. Sabi niya at binalik kay Tita Gemma yun. Salamat po. Bigla na lang pumasok si Aris kasama nung kambal at agad na tinignan ng masama si Yuri. What are you doing here? Galit na tanong ni Aris. None of your business. Bored na sagot ni Yuri. Muli siya nang humarap sa akin. I'll go ahead. Ako na lang bahala ng mag-print sa report natin. Report natin? Ang galing. Sinakyan niya yung kasinungalingan ko kahit hindi naman niya naiintindihan yun. Lifesaver ka, Yuri. Iho. Huwag ka muna nang umalis. Pigil ni Lola. Lola naman eh. Aalis na nga eh. Yaan niyo po siya. Hindi siya welcome dito. Sabi ni Aris. Malakas na palatok ang nakuha niya galing kay Lola. Kahit kami nila tita na bigla. Napaatras naman yung kambal. Huwag kang bastos. Bisita yan ni Jay. Sigaw ni Lola sa kanya. Humarap siya ulit kay Yuri. Dito ka na maghapunan. Sige po. Mukhang napilitan. Pwede ring natakot dahil sa lakas ng palatok ni Lola kay Aris. Pumunta ako sa kwarto ko para magbihis. Madumi na din kasi ang damit ko. Pagkatapos magbihis, inayos ko na yung mga gamit ko sa bag at bigla na lang pumasok si Tita Jenny. Sinara niya yung pinto at tinignan ako ng masama. Buntis ka na? O mabubuntis pa lang? Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Ha? Alam kong mauwi ka lang sa pag-aasawa ng maaga. Kaya aminin mo na kung buntis ka o magpapabuntis pa lang sa lalaki na yun. Nakadroga ba kayo? Huwag mo nga nang ibahin yung usapan. Hindi ho. Hindi ako magpapabuntis. Irita ng sagot ko sa kanya. Naluto na ata ang utak ni Tita Jenny. O kaya kinain ng sistema. Porke wala ako nang nagawa ng matino mag-aasawa na lang. Siguraduhin mo lang. Mahiya ka kila Gemma. Pinapakain ka at pinag-aaral tapos papabuntis ka lang. Sabi niya at lumabas na ng kwarto. Aning. Lumabas na rin ako ng kwarto. Naabutan ko si Yuri na nakaupo sa sofa at ini-interview ng kambal. Samantalang nakabantay lang si Aris sa kanila. Hindi ka talaga boyfriend ni Jay? Tanong ni Alan. Kambal. Unlimited ka ba? Paulit-ulit ka eh. Pambabara ni Allen. Agad na nag-away ang dalawa. Pinanood lang naman sila ni Yuri. Hayaan daw bang mag-away? Agad siya nang lumapit sa akin nang makita niya ko. Ganyan ba talaga sila? Tumango lang ako. Mukhang ayaw sa akin ang tito mo. Nakaharap na niya si Tito Jules. Ano kaya nang pinag-usapan nila? Ano sabi sa'yo? He chuckled. Hindi ka pa daw pwede nang magka-boyfriend. Bigla na lang ako natawa. Mukhang napasama pa yung pagpapahatid ko kay Yuri. Halos lahat iniisip na boyfriend ko siya. Hanep yan. Nakahain na ang hapunan. Sa dining na sabi ni Kuya sabay turo sa dining. Nauna sila Aris at Kambal. Sumabay naman sa akin si Yuri. Sila Lola at Tita Gemma ang nag-aasikaso sa lahat. Naupo na kami at pumwesto. Sa kaliwa ng side ko si Yuri tapos si Aris naman sa kanan. Kaya kung may laser lang ang mata nitong si Aris ako ang una nang tatamaan bago si Yuri. Grabe makatitig. Yuri. Kanino ka nga palang anak? Tanong ni Tito Jules. His parents are Yumori and Yakito Hanamichi. Kasual na sagot ni Yuri. Para siya na nililiti sa pagsagot niya o kaya naman job interview. Siya yung apo ni Yori Hanamichi. Yung mayari ng kumpanya ng nililigawan namin. Singit ni Kuya Angelo sa usapan. Really? Kamusta pala ang lolo mo? Tanong ulit ni Tito. Nasa Japan po siya ngayon.
Habang patuloy sa pag-uusap sila Tito at Yuri, nilagyan ko ng pagkain yung plato niya. Sobra nang busy sa pagsagot sa mga tanong ni Tito, na wala na yata sa isip niya na kakain muna kami. Pagkatapos kumain, paalisin mo na yung bisita mo. Bulong sa akin ng Aris. Inirapan ko na lang siya. Palibhasa kasi magkaaway kaya hindi mapakali itong isa. Nagawa ng kumain ni Yuri. Mukhang nagsawa na si Tito sa pagtatanong sa kanya. Jay, tawag sa akin ni Yuri. Can I have that? Sabi niya sabay turo sa green peas na naipon sa gilid ng plato ko. Ayoko kasi ng green peas. Basta ayoko lang kaya iniipon ko sa gilid ng plato. E di ayan kunin mo. Sabi ko at inalapit ang plato sa kanya. Nakangiti naman ang Yuri na kinuha ang mga green peas. Tinignan ko yung plato niya. Yung patatas hindi niya ginagalaw. Akin na lang yung patatas. Nilapit ni Yuri ang plato niya sa akin. Kunin mo. Kinuha ko naman lahat ng patatas sa plato niya. Magkakasundo pala kami nito. Ayaw niya ng patatas, gusto ko naman. Ayaw ko ng green peas, gusto naman niya. Yuri, kaano-ano mo si Sakuragi? Tanong ni Alan. As usual si Alan na ang sumagot. Hindi tao si Sakuragi. Wag tanga kambal. At syempre nag-away na sila. Hindi na lang namin sila pinansin. Lagi naman ang ganyan yung mga yan. Kapag nagsawa na silang awayin ang isa't isa, ako naman ang pupuntiryahin nila. Tapos na kami ng kumain. Nagliligpit na kami ng pinagkainan. Tutulong sana si Yuri pero binawalan siya ni Lola. Maghintay na lang daw siya sa sala. Pagkatapos kong tumulong kila Lola sinundan ko si Yuri sa sala. Nakita ko sila nang nag-uusap ni Kuya Angelo at parang seryoso ng seryoso. Ano nang pinag-uusapan niyo? Tanong ko sa kanila. Nagpilit ng ngiti si Kuya sa akin. Wala. Humarap sa akin si Yuri at mumiti. I have to go. Hindi ka na magpapaalam kay Lola? Hindi na siguro. Ipagpaalam mo na lang ako. Sagot niya at mumiti. Nag-umpisa na siya nang maglakad palabas kaya sumunod ako sa kanya. Kahit hangang gate lang, ihahatid ko siya. Huminto kami pareho paglagpas ng gate. Please send Divi apologize to your grandma. Hindi na ako nakapagpaalam ng maayos. Sabi niya, CJ, ingat ka and thank you dito. Sabay turo sa tuhod ko ng ginamot niya. Thank you din sa dinner. Umiti siya sa akin kaya sinuklian ko yun. Pumasok na ako sa loob at hinayaan siya nang makaalis. Mabait naman pala talaga si Yuri. Mukha nang mali talaga ako na magkaugali sila ni Kiefer. Baka naman nahahawa lang to ng si Yuri sa ugali nung hari ng ulupong. Hindi imposible yun at lagi sila nang magkasama. Kung ako kay Yuri, lalayuan ko yung Kiefer kumag na yun. Pagpasok ko sa loob, kumpleto na sila ng lahat sa sala. Umalis na si Yuri. Tanong sa akin ni Lola. Opo. Salamat daw po sa dinner and sorry daw po kung hindi na siya nakapagpaalam. Ganun ba? Sayang naman. Sigurado ka nang hindi nanliligaw sa'yo yung Yuri na yon? Biglang tanong ni Tito Jules. Hala! Hindi po Tito. Classmate ko lang talaga siya. Sigurado ka? Tanong ni Kuya. Ay kulit. Nga. Kulit. Tinignan ako ng masama ni Kuya. Talaga naman ang makulit sila eh. Sinabi ng hindi, ayaw pa ng maniwala. Huwag niyo na kasi nang kulitin si Jade. Singit ni Tita Gemma at humarap siya sa akin. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap. Tipid na tango lang ang sinagot ko. Naglakad na ako papunta ng kwarto ko. Pagpasok ko sa loob hindi ko pa naisasara yung pinto nang bigla na lang pumasok yung kambal. Ano ba? Sita ko sa kanila. Nahiga si Allen sa kama ko samantala nang si Alan dumiretso sa closet ko. Huwag ka nga makialam ng gamit. Sabi ni Mama, mag-aasawa ka na daw. Sabi ni Allen na nagpakunot ng noo ko. Kasi daw, wala ka naman daw saysay kaya mauwi ka lang sa pag-aasawa. Dagdag ni Alan. Kung wala kayo nang sasabihin na matino. Lumabas na kayo. Meron pa. Ayaw mong makibalita sa ex mo. Pang-aasar ni Allen. Yung ex mong muntik nang mamatay ng dahil sa'yo. Ngumiti si Alan na maihalong pang-iinis.
Lumabas na kayo. Galit na utos ko. Gising na daw siya. Hinahanap ka nga daw eh. Parang konsensya na bumubulong sa utak ko yung boses nila. Paulit-ulit at halata nang nang-iinis. Pakiramdam ko mababaliw ako kapag nagtagal pa sila sa harap ko. Kambal! Tawag ni Aris na nasa pinto at nakatingin sa amin. Meron lang kami ng binalita kay JJ. Sagot ni Alan sa kanya. Tapos na ba kayo? Tanong ni Aris. Hindi pa sana di. Pang-iinis ni Alan. Umalis na kayo. Utos ko at tinignan sila ng masama. Di umalis. Sagot ni Alan at tumayo mula sa pagkakahiga. Naglakad na siya palabas at ganun din si Alan. Bago tuluyan ng makalabas muling humarap sa akin si Alan at nagsalita. Pinapasabi pala ng ex mo. Babalikan ka daw niya, hindi para maging kayo kundi para gantihan ka. Agad ko siya nang tinulak palabas at isinara ang pinto. Nagngangalit ang ngipin ko. Nagkuyom din ang kamao ko. Hindi ko naman sinasadya yun eh. Hindi ko naman talaga maalala yung nangyari. Basta ang alam ko lang, nag-away kami. Pinagbuhatan niya ako ng kamay at may lumabas na dugo galing sa bibig ko. Kagaya ng nangyari dati sa harap ni Aris at muntik nang maulit nung is namin. Ganon din yung naramdaman ko. Ano ba kasi talaga nang nangyayari? Bad trip. Hindi ko magamit yung bike ko. Akala ko wala ng diferensya nung tumumba kami sa bike. Pero nakita ni Tito Jules na may mali daw. Ayun. Kalas-kalas kapag may time. Naglalakad lang ako ngayon papasok. Tulog pa si Aris, sure ako nang pipilitin ni Tito or ni Kuya na isabay ako sa kanya. Parang ayoko ata. Ayoko nang sumabay sa kanya at ayoko ring pumasok. Kasi nagsasawa ako sa mga bulungan ng mga estudyante, halata naman ang pinaparinig. Kagaya ngayon. Grebe. Kapal. Yung bag nyo guys, magna. Inirapan ko na lang sila. Wala ako sa mood ngayon. Hindi ako pinatulog ng mga pinagsasabi nila kambal sa akin. Pagdating sa room, walang tao. Asan yung mga ulupong? Andito yung bag nung iba pero wala naman sila. Binaba ko sandali yung bag ko at lumabas. Nakiramdama ako, sa hindi kalayuan may naririnig akong mga kalalakihan. Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko sila yun, kaya pumunta ako sa kabila ng side ng building. Yung part na hindi namin nadadaanan. Hindi nga ako nagkamali. Nasa likod sila ng puno at nagkakagulo. Meron din ako nang naririnig na boses ng babae. Lumapit ako para makiusyoso. Anong meron? Tanong ko sa isa sa kanila. Para nang nagulat tong kaharap ko na makita ako at pilit tinakpan yung nangyayari sa gitna. Ikaw pala, Jay. Ang aga mo ata. Sagot sa akin ang pinagtanungan ko. Denzel ata pangalan nito. Next time talaga ililista ko ng mga pangalan nila. Ano ba nang nangyayari dyan? Pilit kong sinilip yung nasa likod niya. Pero panay niya nang tinatakpan. Sasapakin kita. Banta ko. Hindi pa rin siya nagpatinag. Tama, Divi, sigaw ng kung sino ng babae. Kinabahan ako bigla. Feeling ko may hinahalay na babae sa gitna. Agad kong tinulak to ng kaharap ko at nakipagsiksikan para makarating sa kinaroroonan ng boses. Pero hindi hinahalay na babae yung naabutan ko. Si Sin meron siya ng binabanatan na lalaki. Hindi ko na makilala dahil sa dugo at pamamaga ng mukha ng lalaki. Yung babae nang sumisigaw ng tama na, walang iba kundi si Imelda Maldita. Hawak siya nilakit at pilit pinipigilan. Ano nang ginagawa mo? Sigaw ko na nagpatigil kay Sin at iba pa. Hindi makasagot si Sin, patingin-tingin sa mga kasama niya na parang nanghihingi ng tulong. Pinapaamin sila. Bored na sagot ni Kiefer habang naka-cross arm at nakasandal sa puno. Sila. Tinignan kong mabuti yung lalaki ng knockout na dahil sa panununtok ni City ito yung boyfriend ni Imelda Maldita. Yung panis? Paaminin saan? Sa ginawa nila kay Sin. Sagot ulit ni Kiefer. Wala nga kami nang aaminin. Tigilan niyo na yung boyfriend ko. Umiiyak na sabi ni Imelda. Kahit naiinis ako sa kanya at gusto ko siya ng sampalin, nakaramdam pa rin ako ng awa. Muling sinuntok ni Sin yung lalaki. Tumatalsik na yung dugo nito sa kung saan.
Hindi na rin maidilat ang mata dahil sa pamamaga. Sin! Itigil mo nga yan. Pag-awat ko. Tumigil siya at tumingin sa akin. Lumapit ako dun kay Imelda at pilit inalis yung kamay ni Kit na nakahawak sa kanya. Agad na kinuha ni Imelda ang pagkakataon at lumapit dun sa boyfriend niya ng panis. Di. Naririnig mo ba ako? Sabi ni Imelda. Lumapit sa akin si Kiefer. Ano nang ginagawa mo? Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Wala nang makita yung isa sa pamamaga ng mata. Pinapaamin ka, di ba? Paano kung wala naman ang dapat aminin? Aamin na kami. Sigaw ni Imelda. Pareho kami nang napatingin ni Kiefer sa kanya. Meron pala nang aaminin, kala ko wala. Inutusan lang kami para gawin yun sa kanya, sabay turo kay Sin, marami siya ng pinangako kaya ginawa namin. Sinong nag-utos sa inyo? Tanong ko. Umiling si Imelda. Hindi ko pwedeng sabihin. Napahawak ako sa sarili kong noo. Sinabi na nga niya yung totoo, ano ba naman yung ituro niya yung nag-utos? Kaunti ng kembot na lang eh. Hindi mo sasabihin? Tanong ni Kiefer. Hindi sumagot si Imelda. Si. Hawakan mo siya. Ako sasapak sa boyfriend niya. Agad na hinawakan ni Sin si Imelda at akma nang lalapit si Kiefer dun sa lalaki. Wag. Maawa kayo sa boyfriend ko. Kiefer. Sabay namin ang sigaw ni Imelda. Ituturo lang naman niya kung sino. Ayaw pa. Sagot niya sa akin. Hindi talaga pwede. Nakikiusap ako. Pagmamakaawa ni Imelda na patuloy pa rin sa pag-iyak. Si Imelda maldita, titiklop din pala. TFF. Ginulo ni Kiefer ang buhok niya at sandali nang umikot-ikot. Pwede na ba yun? Inis na tanong niya. Ha? Hindi ko alam kung ako yung kinakausap niya. Sa ibang direksyon kasi siya nakatingin. Hindi ko rin maintindihan yung tanong niya. Padaanin niyo nga ako. Sabi ng kung sino. Lumitaw si Rocky mula sa likod ng mga ulupong. Meron siya ng hawak na kamera, givist ata tawag dun. Pwede na yun. Pabalang nasabi ni Rocky. Wala ako nang naiintindihan. Nakatanga lang ako kay Rocky at Kiefer. Iyak pa rin ang iyak si Imelda habang inaasikaso ang boyfriend niya. Bakit nga pala andito si Rocky? Kala ko barbaric ang mga si para sa kanya. Ano bang nangyayari dito? Tanong ko sa kanila. Pinapaamin sila at kinukuhanan ni Rocky yung pagkakataon na yun para maipost sa FB. Paliwanag ni Sin na palapit sa akin. Holy cow Carabao. Eto ba yung planong sinasabi mo? Tanong ko kay Kiefer. Umiling ang Kiefer. Hindi ito yung original pero dahil sa ginawa mo kaya ito yung ginawa namin. At kahit labag sa kalooban kong makipagtulungan sa mga nagpresenta na rin ako para makatulong sa'yo. Singit ni Rocky at mumiti sa akin. Mumiti din ako sa kanya. Kay JJ talaga? Hindi sa akin. Tanong ni Sin, umirap naman si Rocky sa kanya. Pero deep inside alam kong concerned din siya kay Si. Ay. Hawak ni Kiefer ang kamera at paulit-ulit na pinapanood yung video. Nang magsawa inabot na niya kay Edrix yung kamera. Ako nang bahala dito. Sabi ni Edrix pagkakuha ng cam at umalis na. Tulungan niyo na yan. Dalhin niyo ng klinik. Utos ni Kiefer sa mga ulupong. Sumunod naman sila at pinagtulungan ang buhatin yung boyfriend ni Imelda. Lumapit ako kay Rocky. Gusto ko kasi siya nang makausap at pasalamatan na rin. Rocky, pagkuha ko ng atensyon niya. Salamat dito. Welcome. Gusto ko din kasi ng tulungan si Sin. Wala ako dito nung nangyari yung insidente, paliwanag niya. Kiyakhe. Sabi na eh. Paano ka pala? Sure ako nang makakarating kila Aristo maihinala kasi kami na isa sa kanila yung may gawa nun kay Si. Nag-aalalang tanong ko. Ang alam ko kasi magkakatropa sila. Magkakasama sila ng kumakain sa cafeteria. Siguro okay na rin yun. Napipilitan lang naman ako nang makisama sa kanila. Kailan ko lang din na-realize na nahahawa na rin pala ako sa ugali nila. Buti mabait yung mga classmate ko at sinasabi nila yung totoo. Paliwanag niya. Sa bagay.
Nakakahiya yung una namin ng meet tapos para nang pinahiya niya pa ako sa may cafeteria. Pero after noon parang bumawi naman siya sa akin. Hindi ka ba natatakot sa pwede nila nang gawin sa'yo? Hindi. Kaya ko yan. Ako pa. Sagot niya at mumiti. Okay na. Pwede niyo nang buksan mga Facebook niyo. Announce ni Edrix. Ginawa ko naman yung sinabi niya. Account ni Freya ng bruha yung bumungad sa akin. Bakit account ni Freya? Nakapost yung video ni Imelda na umaamin, nakalagay na rin yung caption, wala talaga na magnanakaw, watch the video, at meron na kaagad 1,000 views and reaction pati share. Grabe. Ganun ba kadami friends ni Freya sa Facebook? Tinignan ko yung mga comment. Karamihan sa kanila nagagalit kay Imelda. Meron ding nagsusorry sa akin. Meron hindi naniniwala. Nagagalit din yung iba at sinasabi ng alin daw ba yung totoo. Teka. Bakit sa account ni Freya nakapost? Account ba talaga niya to? Tanong ko. Yup. Freya's account, hacked by no other than Edrix Knight. Sagot ni Edrix habang winawagayway ang cellphone niya. Nagpalakpakan naman yung mga natitira ng ulupong. Mga baliw. Pupusta ko. Umuusok na sa galit ang ilong ni Freya ngayon. Sabi ni Rocky. If S is equal to walo then my should be, what the DC? Freya suddenly. Shout. Lahat kami napatingin sa kanya. Pati teacher namin na nag-solve ng math problem napatigil din at napakunot ang noo. S at Hidalgo. Language. Sigaw ng teacher namin. Tinignan siya ng masama ni Freya. Shut up. Kahit na bigla pinili na lang ng teacher na tumahimik. Nanlilisik ang mata ni Freya habang paulit-ulit na pinipindot ang phone niya. SV. Sabi ng isa sa alipores ni Freya. Nakahawak din siya sa phone niya. Is this your Facebook account? Hell yeah. It's mine. Galit na sagot ni Freya. Hindi ko talaga naiintindihan yung nangyayari. Binalik ko yung tingin ko sa board. Wala naman kasi ako ng paki sa drama ni Freya. Nahagip ng mata ko si Ella na nakatingin din sa phone niya. Hey! What's wrong? I asked her. She looked at me and handed her phone. Merong video na nagpa-play. I'm not sure who is the girl on the video but she looked familiar. Aamin na kami. Sabi nung babae sa video habang nakatingin sa kung kanino. Inutusan lang kami para gawin yun sa kanya, sabay turo sa kung sino nang malapit sa kanya. Marami siya ng pinangako kaya ginawa namin. I think I already know who it is. It was the girl who claimed that her money was stolen by that sin kid. Then heard the very familiar voice. Sinong nag-utos sa inyo? It was JJ's. Mukha ng pilit nila nang pinaamin yung babae sa ginawa niya. I no longer want to play the video but need to know if she told them who's behind this scheme. Umiling yung babae. Hindi ko pwedeng sabihin. The video stopped. I feel relief. Akala ko malalaman na nila yung totoo. Akala ko mapapahamak na si Ella. I handed the phone back to Ella. Hayaan mo na sila. Masyado nang obvious kung gagawa pa tayo ng hakbang. Bulong ko kay Ella. She forced a smile and nodded. Don't worry, Ella. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka ng dahil dito. Sure naman ako nang mananahimik sila. Boring. Nakaka-bored. Sobra nang nakaka-bored. Wala kami ng teacher. Nawalan na ata ng gana ng magturo sa section namin. Mga wala kasi ng saysay tong mga ulupong na to ang min ko naman. Charot lang yun syempre. Pero 3 ng teacher na yung hindi sumusulpot sa klase namin. May meeting daw ba? Tanong ko kay David na naglalaro sa phone niya. Sabi meron ni. Bored niya ng sagot. Ano ba yan? Parang mainam pa yata kapag may problema kami ng kinakaharap. Kasi busy kami at hindi mapakali sa gagawin. Joke lang. Gusto ko naman ang magpahinga sa mga problema na yan. Hindi pa ako nakakaabot ng second exam kung ano-ano na yung hinarap namin. Dapat ding malinis ang isip ko. Meron din ako ng problema sa bahay. Bago kasi umalis sila lola. Nilinaw niya sa akin yung mga pinagsasabi nila kambal.
Nagising na nga daw si ex. Pero hindi pa rin daw nakaka-recover. Hindi nga daw makapagsalita ng maayos eh. Sadya ng hudas lang talaga yung kambal at tinakot ako ng pilit. Kambal animal. Kring. Lunchtime na. Dapat excited ako kasi makakakain na ako pero bored pa rin ako. Lalakad na sana ako para pumunta sa tambayan namin pero hinarangan ako ng Kiefer. I arched a brow. Kailangan ito. Bakit? Kukuhanin ko na sana yung bayad. Sabi niya at inilahad ang kamay. Shoot! Yung 25 na hiniram ko. Nagpilit ako ng ngiti. Kailangan bait-baitan sa maniningil. Wala pa eh. Kailan mo ko balak bayaran? Mahinahon niya ng tanong. Sa lahat ng naniningil ito ang hindi galit. Sa ganito ng tao masarap mangutang. Napakamot ako ng ulo. Hindi ko pa alam. TFF. Yan na yung piste ng kitse. Hindi pa rin siya umalis sa harap ko. Tinitignan na rin kami ng mga classmate namin ng patay guts. Bigla na lang umiti ang Kiefer. Yung ngiti na nakakaloko at alam mo nang may kalokohan ang niluluto sa utak niya. Kung wala ka ng pera pambayad, you can pay me with something else. Sabi niya at tumingin sa dibdib ko. Nanlaki ang mata ko. Agad kong tinakpan ng mga braso ko yung dibdib ko at bahagya ng iniwas sa kanya. Manyakis! Ayaw mo ba? Tanong niya na may pang-aakit na boses. Ay shootang names. Gago ka. Bigla na lang siya tumawa. Pati mga ulupong na nakakarinig sa amin nagsitawa na rin. Stupid. I'm just messing with you. Sabi niya. Pistito ng Kiefer na to. Pero aaminin ko bumilis yung tibok ng puso ko. Impakto kasi to ng hari ng mga ulupong. Buwisit ka. Alam mo yun? Sabi ko sabay irap. Diyos bayaran mo na lang ako ng pagkain. Biglang sabi niya. Pagkain? Pagbaon mo ko ng lunch, kagaya ng ginagawa mo kila Sin at David. Ay parang mainam nga yun. Altist hindi na ako mamumrobelma sa pera ng pambayad sa kanya. Nice. Nice. Hanggang kailan naman? Tanong ko. Until graduation. Napakatindi. Swerte mo dyan. You owe me 25 Kung nakinig ka lang sana sa akin hindi mapupunta kay Michael yung pera. Sumbat niya. Convert mo yan ang sinusumbat mo sa pagkaing ipambabayad ko. 25 pesos per pack of lunch. Sabi niya at nag-cross arm. Ano? Saan ka nakatagpo ng 25 pesos na kanin at ulam? It's in the promo. Student meal. Hayop. Lagyan daw ba ng promo? 150 per pack of lunch. Sabi ko. 50, tawad niya. 150, 60. Tawad ulit niya. Kuripot naman ang tao na to. Ang dami-dami naman niya ng pera ay. Ang laki-laki nga niya maglabas ng pera. 150. Final na yun. Huwag ka nang humirit. Tis, dadayain mo ko. Hindi. Sulit yun, kala mo naman. Nagpamulsa siya at huminga ng malalim. Start today. Akin na lunch mo. Sabi niya at pilit inagaw yung bag ko. Hoy! Ano? Ba? Hindi ako pumayag at pilit binawi yung bag ko. Kaya lang ang impakto, gago talaga. Hinampas niya yung kamay ko kaya napabitaw ako. Aray! TFF! Binuksan niya yung bag ko at pilit kinuha yung isang lunchbox. Sinilip muna niya yung ulam bago ibalik sa akin yung bag tinignan ko siya ng masama. Bago pa siya makagawa ng panibago ng kalokohan, naglakad na ako paalis at dumiretso sa tambayan namin. Pero napahinto ako nang makita si Yuri na nakatayo malapit sa hagdan. Meron siya ng hawak na paper bag, Yuri. Umaano ka dyan? Tanong ko. Umiwas siya ng tingin at napansin ko nang namumula yung pisngi niya. Napahimas din siya ng batok. Ano? Sabay sana ko nang kumain. Sagot niya. Sus! Yun lang pala eh. Di tara na. Hinihintay na tayo nung dalawa. Naglakad na ako paakyat ng hagdan at sumunod naman ang Yuri.
Andun na nga sila Sin at David na mukha ng nag-aasaran pa. Ang tagal mo Bakit andito si Yuri? Medyo inatanong ni Siggy, sasabay daw siya sa ating kumain. Naupo na ako sa hagdan kasunod lang ng inuupuan ni David. Tinap ko yung baita ng sa tabi ko. Dito ka. Hindi tuminag ang Yuri. Dito talaga kayo tumatambay? Dun sana sa may ikalawa ng room sa dulo pero pinaalis kami ni Calix. Sa kanila lang daw kasi yun ni Mika. Paliwanag ni Sin, dapat kasi lilipat na kami dun sa room na yun. Pero sabi ni Calix sa kanila lang daw yun. Payag naman sana si Mika, sadya ng topak lang tong isa. Madamot kasi. Sigaw ni Sin, hoy. Naririnig kita. Sagot naman ni Calix. Tumawa lang kami. Para kasi sila ng sira. Mag-aaway pa dahil sa tambayan. Inabot ko na yung lunchbox nila David at Sin. Makikihati na lang sana ako dahil kinuha ni Kiefer yung sakin kaya lang baka mabitin sila. May alaga pa naman tong mga to sa tayan nila. Bahala na yung alaga ko, pwede naman niya nang kainin yung laman-laman ko sa loob. Umupo si Yuri sa tabi ko at inabot sa akin yung paper bag na hawak niya. Ano to? Tanong ko. Bomba. Sagot niya. Tinignan ko siya ng masama. Kinakausap kasi ng maayos. Loko talaga to. Tignan mo muna kasi. Utos niya. Ginawa ko naman. 2 ng pack ng sushi. Tumatalon ang puso ko sa kaligayahan. Hindi pa kasi ako nakakatikim nito. Mukha ng take-out lang niya to sa isang sushi restaurant. Yayamanin. Akin to. Tanong ko nang may buong galak. Hindi. Papabuksan ko lang sana sayo. Nawala ang ngiti ko. Nanlumo din ang kalooban ko. Impakto. Grabe siya sakin. Grabe. Pinapaiyak niya ako. Ha. Joke lang. Sayo talaga yung isa. Pero kailangan ko ng makasiguro. Malakas din kasi ang trip nitong tao na to abnormal. Weh? Totoo na yan? Hindi siya sumagot. Kinuha niya yung isa ng pack at binuksan. Kumuha siya ng isa ng sushi at pilit pinasubo sa akin. Naniniwala ka na? Tanong niya. Dahil sa namumualan ang bibig ko. Tumango na lang ako. Nagsimula na siya ng kumain. May pagkakataon na nanghihingi si Sin pero ayaw siya ng bigyan ni Yuri. Damot din. Ang sarap nito ng sushi. Medyo maparas nga lang yung sauce pero masarap. Ano nga palang pumasok sa isip mo at sumabay ka sa amin? Tanong ko kay Yuri bago sumubo. Wala lang. Ayoko kasi nang kumain sa room. Ay tama yung ginawa mo. Sure ako nang wala nang matitira sa'yo kung dun ka kumain. I think so, G. Bakit niyo nga ba kasi pinagbawalan yung mga classmate natin na magpunta sa cafeteria? Tanong ko na nagpatigil kay Yuri at Sin ay. Daldal ko. Nawalan ata ng filter tong bibig ko at kung ano-ano na lang yung biglang lumalabas. Pero parang wala lang naman kay Yuri. Yun yung napagkasunduan namin ni Kiefer. It's better kung hindi na sila madamay sa away namin kila Aris. Explain niya. Ibig sabihin kayo lang talaga yung nagbawal sa mga section na pumunta sa cafeteria. At first. Yes, we are. Tapos mukhang nakarating kay Aris yung ginawa namin at tuluyan na niya ng pinagbawalan ang mga sa cafeteria. Wow! Si Aris pala talaga ang may kasalanan ng lahat. Meron pa akong na-realize. Ang gulo pala talaga magpaliwanag nitong si Sin, inexplain na kasi niya sa akin to dati. JD. Tawag sa akin ni C. Kanino kakakampi kung sakaling magkagulo ulit sila Kiefer ko Aris? Natahimik ako. Kanino nga ba? Kadugo ko si Aris, galit siya sa akin at parang wala nang balak makipagkasundo. Mali pa rin yata kung hindi ako kakampi sa kanya. Paano kung siya pala ang mali? Mas mali ata nang konsintihin ang mali. Bigla na lang ako nang naguluhan. Hindi naman kasi sigurado kung sino yung tama sa kanila. Pero kahit ganun, mali pa rin yata na kumampi ako sa taong mali. Hay! Sakit sa ulo. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Sagot ko kay Sin, hindi mo naman kailangan ng mamili. Matagal ka na nang naipit sa gulo namin.
Kahit sino ng kampihan mo, iisa pa rin ang ending nun. Masasaktan ka pa rin. Paliwanag ni Yuri. Ako lang ba o parang may ibig sabihin yung mga sinabi niya sa akin? Para bang may other meaning? May gusto ba siya nang iparating? Umiwas ng tingin si Sin, tahimik lang ang David. Nakatitig sa akin ang mga mata ni Yuri. Paano mo nasabi? Nasa section ka kung nasan kami. Kadugo mo si Aris. Tingin mo ba hindi ka pa rin naipit sa gulo namin? Hindi ako makasagot. Para kasi nang hindi yun yung sagot na gusto ko nang marinig. Pero baka yun talaga yung gustong sabihin ni Yuri. Pwede yun nga pero pwede ring hindi. O baka pakiramdam ko lang. Ang bigat ng bag ko. Hindi na notebook ang laman nito. Puro lunchbox. Baon ko, baon ni Sin, baon ni David at baon ng pisti ng hari ng ulupong. Manghingi na lang kaya ako ng pera kay kuya para mabayaran ko na yung mokong na yun. Kaya lang baka makagalitan ako. Okay na to, bibili na lang ako ng mas malaki ng bag para magkasya yung mga baunan. Malapit na ako sa kanto nang may makita ako ng pamilyar na kotse. Yung kotse ng maangas. Yung pagmamay-ari ni kuya ng Blue Eyes. Hindi nga ako nagkamali dahil nakatayo sa hindi kalayuan si kuya ng Blue Eyes at naninigarilyo. Hi! Bati niya sa akin. Nag-wave lang ako ng kamay. Feeling close kasi. Papasok ka na? Tanong niya sa akin. Aba, nagtatagalog na siya ngayon. Hindi kagaya nung nakaraan. Kung todo English pa siya. Tipid na sagot ko. Need a ride? Umiling ako agad. Hindi ko pa naman siya kilala tapos makikisakay na ako agad. Ano siya? Mamaya rapist pala tong Blue Eyes na to, are you sure? Mukha kasi nang nahihirapan ka dyan sa dala mo. Mukha lang. Pero hindi. Sagot ko sa kanya at agad na naglakad palayo. Umaano ba dito yung lalaki na yun? Kiaga-aga naninigarilyo at naggagala. Nag-aaral ba yun? Mukha ng out-of-school youth. Patuloy lang ako sa paglalakad na may marinig ako ng busina ng sasakyan sa likod ko. Lilingonin ko sana kaya lang kinutuban ako na ito yung si kuya ng Blue Eyes. Binilisan ko na lang yung paglakad. Bumusina na naman yung sasakyan at para bang sinusundan ako. Huminto ako at huminto rin yung sasakyan. Mukhang sinusundan nga talaga ako. Nilingon ko na yung sasakyan para tignan at bantaan na rin sana yung driver. Pero napatigil ako nang makita yung sumusunod sa akin. Si Yuri at yung kotse ng pinanghatid niya sa akin dati yung gamit niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang Yuri. Kanina pa kita tinatawag. Ano ka ba? Bingi. Inis niya ng tanong sa akin. Grebe. Ang sungit naman nito. Daig pa yung babae ng may dalaw. Akala ko kasi. Just get in the car. Utos niya. Ay dito talaga nang sasama ako. Lumapit naman ako pinto ng passenger seat at binuksan yun. Sumakay ako kasunod ni Yuri. Ginhawa. Nakaginhawa ako sa bigat ng bag ko pati na rin sa init ng panahon. Hoy! Yuri nang yayamanin. Umaano ka dito sa village namin? Tanong ko sa kanya. He cleared his throat. May dinaanan lang ako dyan sa malapit. Sagot niya. Nang ganto kaaga. Napaa na lang ako. Kakaiba din kasi ang trip nitong si Yuri. Napansin ko ng panay ang tingin niya sa side view mirror. May sumusunod sa atin. Sabi niya at sandali nang lumingon sa likod. Sinubukan ko rin ang tignan pero hindi ko maintindihan kung paano ng lingon ang gagawin ko. Mas binilisan ni Yuri ang takbo ng kotse. Kilala mo ba yun? Nag-aalalang tanong ko. Malay ko kung siya lang pala tong sinusundan at nadamay lang ako. Nakisakay na nga lang napasama pa. Hindi. Maikling sagot ni Yuri. Bahagya nang bumagal ang takbo ng kotse. Sa pagkakataon na yun, nag-overtake yung sasakyan sa likod namin at nakita ko kung sino yun. Yun ba yung sumusunod sa atin? Tanong ko. Nag-nod si Yuri. Bakit naman kami susundan ni kuya ng Blue Eyes? May sira siguro ang kokote nun at wala nang magawa sa buhay. Nakarating kami sa school at pinarada ni Yuri ang kotse. Bumaba na ako at ganun din siya. Ang bigat. Ano bang laman ng bag mo at hirap na hirap ka?
Lunchbox namin nila David, Sin at Kiefer Kumag. Sagot ko. Bakit pati si Kiefer pinagbabaon mo? Sasabihin ko ba sa kanya na pangbayad utang? Alam naman niya ata na nanghiram ako kay Kiefer. Pam. Kasi gusto niya. Someone cut me. Pareho namin ang tinignan ni Yuri yun. Si Kiefer Kumag. Mukhang papasok pa lang din siya. Hindi no. Bawi ko sa sinabi niya. Pambayad utang talaga. Utang? Tanong ni Yuri. Hindi pa pala niya alam. Kala ko sinabi na nitong isa. I'll explain it to you later. Sabi ni Kiefer at mabilis na naglakad papunta ng building namin. Sumunod naman kami ni Yuri. Pagdating sa room, normal na ulit ang lahat. Nakikipagkulitan na si Sin sa mga classmate namin. Hi Jay. Bati nila sakin. Umiti naman ako sa kanila. Diba? Tropa-tropa na kami. Sa tindi ba naman ang pinagdaanan namin? Yabang ko ba? Pag-upo ko sa pwesto ko agad ako nang nilapitan ni Si. Buong ngiti pa siya nang humarap sakin. May chocolate ka dyan? Tanong niya. Meron. Pero hindi kita bibigyan. Sagot ko sa kanya. Nagpout ang Si at may kasama pang papiayes. Nakakaawa naman ang bata. Kumuha ako sa bag at agad na binigay sa kanya. Nakita yun ng ibang ulupong kaya ayun. Nagkagulo na. Medyo matagal bago dumating si Sir Alvin. Mukhang nalate siya ng pasok. Section E, hindi muna ako magdidiscuss ng lecture. Pag-uusapan natin ang festival. Festival? Sir. Matagal pa naman yun ah. Bakit pag-uusapan na? Tanong ng isa kanila. Chance kasi nang mabago ang date kaya hangat maaga, pag-uusapan na. Paliwanag ni Sir. Humarap ako kay Si na puro chocolate pa yung bibig. Si. Ano yung festival? Fiesta. Maikling sagot niya. Alam ko yun. Ibig kong sabihin ipaliwanag mo. Sasagot na sana siya kaya lang puno ng puno ang bibig niya ng chocolate. Napakamot ako ng ulo dahil sa itsura niya. Kay David ako humarap. David. Explain mo nga yung festival. School festival. Isa-week celebration yun ng school. May sport fest, mga kainan at booths. Meron ding program. Depende sa rules na ilalabas ng school yung magaganap dun. Explain niya. Buti pa to nang si David mabilis kausap. Yung isa busy sa pagkain. May rules pa. Hindi sumagot ang David. Tinuro lang niya si Sir na busy sa pag-aayos ng mga papel sa harap niya. Okay. Depende ang dami ng booth sa representative ng each section. Sa ngayon wala pa. Sa program, usual walang kamatayan ng padyan. Hindi pa sigurado kung ano-ano yun pero ang sigurado si Freya na naman ang panalo. Ano yun? Nagpapadyan pa sila kung kay Freya lang pala mauwi ang corona. Sa mga task, ay ang organizer ng program, B ang sa sports, C ang sa booths and E ang bahala sa security. And section nyo. Sa gabi ulit. May halong pag-aalangan yung huling sinabi ni Sir. Anong sa gabi? Tanong ko na medyo napalakas ata. Bigla kasi nang tumingin sa akin si Sir. Pero si David ang sumagot ng tanong ko. Isa-week ang festival, kailangan ng security sa gabi para mabantayan yung mga gamit. At syempre mga tagalinis ng basura. Galit na dagdag ni Kiefer. Alam mong yun ang rules. Hindi kayo papapuntahin sa festival kung hindi nyo gagawin yun. Sagot ni Sir kay Kiefer. Pero mukhang lalo nang nairita yung hari ng mga ulupong. That rule was created before. Si David pa ang presidente nun, but now it's me. Sagot na naman ni Kiefer. Bastos talaga to. Napatingin ako kay David. Salubong na ang kilay niya at sarado ng sarado ang kamao. Baka mag-away na naman tong dalawa na to, what are you suggesting? Tanong ni Sir. We will do no task. Pero hindi kayo papasukin sa festival. Agad na nag-react ang mga ulupong sa sinabi ni Sir. Mga hindi sang-ayon. Wag naman ganun. Gusto namin ang pumunta. Mag-date kami ni Mika. Hindi ko mapapanood laban ni Rocky. Ang dami pa naman ng chicks nun. Pagkain. Pagkain.
Pilit pinahinahon ni Sir yung mga ulupong pero walang talab. Matigas pa rin si Kiefer at ayaw makinig sa mga classmate namin. Gusto ko din magpunta. Hindi pa ako nakakapunta ng festival. Sabi ko. Iba kasi yung tawag sa amin sa ganyan. Intrams, palaro lang yun sa kaprogram. Tapos kaunti lang nagpupunta dahil mas gusto nila sa bahay. Walang buhay. No. Eva's decision is final. No festival, no task. Pagdidiin ni Kiefer. Halos magwala na yung ulupong dahil sa sinabi ni Kiefer. Wala naman ang makapalag sa kanya. Grabe ka naman. Sarili mo lang iniisip mo. Sabi ko. Ayun. Tumahimik ang buong klase, nagsimula na rin ang paligsahan ng titigan. Ang kalahok. Ako at si Kiefer. Iniiwas ko lang sa kahihiyan ang seksyon na to. Paano yung gusto namin? Bakit? Mas gusto niyo bang napapahiya? Tanong ni Kiefer sa mga ulupong. Umiwas sila ng lahat ng tingin. Ayaw nilang mapahiya pero gusto nilang magpunta ng festival. Pero gusto niya nang magpunta ng festival. Tanong ko sa kanila. Sumang-ayon naman sila. Okay. I'll let them choose. Maging basurero at mapahiya or mamasyal na lang sa ibang lugar. Tanong niya. Nagtinginan silang lahat. Para bang nahati ang desisyon nila. Pero gusto ko ding magpunta. Mag-enjoy sa festival or tumambay sa bahay? Sabi ko. Muli naman silang nag-usap. Gusto ko talaga magpunta. Para kasi nang na-excite ako sa mga magaganap. Matagal pa naman ang festival. Wala pang date na nilalabas ang board. Malaya pa kayong makapag-isip kung anong desisyon nyo. Dagdag ni Sir. Masama pa rin ang tingin sa akin ni Kiefer. Siyempre hindi ako dapat magpatalo. Imbierna kasi tong hari ng mga ulupong. Okay lang naman maglinis basta makakapag-enjoy ka din sa umaga festival tapos trabaho sa gabi. Excited na ako sa festival.